sa inyong lahat, minamahal, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, mga magagawa, ating beloved as Pastor Brother Yon, at sa lahat po ng mga mag-aawit na patuloy na ginagamit po ng mahal na Panginoon, sa lahat po ng ating po mga instrumentalist, sa mga drivers po natin ng minamahal na ginagamit ang Panginoon para sa pagsunto sa mga kapatiran. At higit po sa lahat ng minamahal, ang matas na pagbati po ng lahati ay nanatangin sa ating Panginoon Yesu Cristo lamang po. Amen! Praise God! At salamat po sa Panginoon. At sana pa tayo po ay nagkita-kita. Ito po ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Amen! Dahil ang ating Panginoon, isa po hindi po nagkulang. Kapatid, na bawat umaga, pag binat pa lang po ng ating po mga mata, ay ramdaman po natin ang kahabagan at ang biyaya po ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos ang siyang nagkokontrol sa lahat po ng bagay na minamahal, maging ating po mga hininga, ang ating buhay, ang Diyos ang siyang may control po niya. Amen. Dahil tayo po lahat ay pag-aari po ng ating Panginoon. Amen. Basahin po natin mga minamahal ang ating po pag-aaralan sa gabi ito, dito po sa Acts chapter 3, verse 19, mga minamahal. Ganito po ang ating pong mababasa. Praise the Lord. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Ito po mga minamahal ng kapatid ay makasalita ng Panginoon na tayo po ay sinasabihan, na tayo po lahat ay magsisi at manumbalik loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po ang mga minamahal, obedience after repentance is very important. Amen. Ang pagsunod pagkatapos ng pagsisisi, ito po ay napakahalaga. Totoo mga minamahal ko po na ang lahat po na sa atin dito ay nakapagsisi na. Amen. Tayo nagsisi, kapatid, sinabi po natin, Lord, sorry. Lord, patawarin mo po ako. Lord, sa lahat ng aking nagawang kasalanan, patawarin mo ako, Panginoon. I'm sorry. Pero ang minamahal, marami sa mga Kristiyano na pagkatapos na sila'y umiyak, sila'y humingi ng sorry, kapatid, hindi po yun ang katapusan, hindi po yun ang ending ng ating paglilingkod sa Diyos. Meron ka dapat isagawa o nagawa. Yung isagawa mo, kapatid, ay ang sumunod ka sa mga kalooban po ng ating Panginoon. Amen. Kasi mga minamahal, walang kwenta yung ating pagsisisi. Walang kwenta yung sinabi po natin, Lord, I'm sorry. Pero pag uwi po natin sa bahay, yung dating buhay pa rin po natin ang siyang nating ginagawa, ang mga ugaling po natin, mga minamahal, siyang natin po ginagawa, ibig sabihin ng kapatid, hindi yun ang tunay na kalooban ng Panginoon. Malinaw po sa Biblia, sabi mo, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dahil kapatid, dito po sa Luke chapter 6 verse 46, na mahal, sabi po dito, tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang aking ipinag-uutos. Yan ang sabi ng Panginoon. Sabi po, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon? Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ang sinasabi ng ating Panginoon, kapatid, ay ang pagsunod. Amen. Pagsisisi, pagkatapos pagsunod sa mga kalooban po ng ating Panginoon. Of course, kapatid, palagi po natin ipinapangaral ang patungo sa biyaya ng Diyos. Hindi mo po ganun ang minamahal, kaya nga po nagkaroon po ng misinterpretation, yung mga ibang dating kapatiran po natin. Nakala po nila, nagabulan na sinasabi po natin na tayo po ay niligtas na ng Panginoon dahil po sa kanyang biyaya, ay tapos na. Wala na po tayong isasagawa. Pag gusto mo naman, ano sabi ng ating Panginoon, kapag
kapag iniibig natin ang ating Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos. Amen. If you love me, ang sabi ng Panginoon, keep my commandments. Ano ba ang commandments ng Panginoon? Ano ba ang kautusan ng ating Panginoon? Ang kautusan po ng ating Panginoon, of course, na tayo po ay lumakad sa mga alituntunin ng ating Panginoon. Because ang sabi po ng Biblia, God is holy, at tayo po ay dapat maging banal din sa harapan ng Panginoon. Hindi po banal kasi yung iba ako nakala po, yung pagpapabanal ay nasa kasuotan, ikaw ay balot na balot ng minaman. Hindi po yun ang kabanalan. Ang kabanalan sinasabi po ng Biblia, kapatid, ito po yung tinatawag ng metanoia. Amen. Yung pagsisisi at ang pagsunod. Amen po ha? Ang sabi ko ng mahal ng Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Sinasabi po ni Pablo ng minamahal na ang sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is your reasonable service. So, minamahal, ito po ang sinasabi po ng Biblia. By the mercies of God, sabi niya, ako'y nagsusumamo sa inyo. Ang sabi ni Pablo, sabi, nakikiusap si Pablo sa mga kapatiran, kapatid, na mga binago ng Panginoon, ng tinawag ng Diyos, na sila po mga minamahal, hallelujah, ay kanilang ibigay ng buong buo, kapatid, ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po, kaya nga, kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa magkahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kasiya-siya sa Diyos, na inyong karapatang pagsamba o paglilingkod. At ang sabi po dito kapatid ng Romans 12:2, dito mo naman, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa English mo na minamahal, medyo mas maganda sa English, ang sabi po dito minamahal, do not be conformed to this world. Huwag daw po tayong makiayon, kapatid. Amen? Sa sanglibutan ito, ano ba ang gawain ng sanglibutan ito? Ang gawain ng sanglibutan ito, kapatid, yun ang mga gawain mo natin dati. Amen? Yung dati, kapatid, na tayo po'y makasanglibutan, ang iniisip po natin, mga minamahal ang ginagawa po natin, yung mga bagay na mga bisyo, kasalanan, sa sanglibutan ito. Pero sabi po, kapatid ni Pablo, do not conform to this world. Huwag tayo makiayon sa sanglibutan ito, but ye transform. Transform. Mayroon pong transformation, kapatid. Amen. Amen? Mayroon pong transformation, kapatid. But be transformed by the renewing of your mind. So, ibig sabihin, kapatid, yung ating dati-dati, yung ating mga pag-iisip, ay puro nakatuon lamang sa sanglibutan ito. Ang ating mga pag-iisip ay nakatuon sa mga gawain makasanglibutan. Pero sabi niyo ni Pablo, kapatid, hallelujah, that be transformed by the renewing of your mind, and by testing, you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. Amen po ba? Ibig sabihin mo, minamahal ko, kapatid, hindi sapat ang ating pagsisisi. Kahit na magsisi po tayo na magsisi, umiyak po tayo sa altar call, umiyak tayo ang minamahal every time na tayo po'y umaawit ng minamahal. Pero pagkatapos po nun, pag-uwi natin sa bahay, gano'n pa rin ang ating mga buhay, kapatid, wala raw pong sense, kapatid. Gusto ng ating Panginoon, yung pong pagsunod after ng repentance. Amen po ba? Amen? Nakukuha ka ba din? Yung obedience after repentance. Yung pagsunod pagkatapos ng pagsisisi. Amen po ba? Dahil po minamahal, ang pagsisisi na walang pagsunod ay hindi kompleto. So, kailangan kompleto po yan.
Kapag tayo po ay nagsisi, tayo po ay kailangan merong pagsunod. Amen. Tayo po kapatid, ang pagsisisi ay simula ng pagsunod at pagpapatuloy. Mga minamahal, yun po kapatid, ang pagsisisi ay simula at ang pagsunod ay dapat patuloy. Paano po minamahal? Ano po ang, meron po tayong halimbawa po rito? Opo, si Zacchaeus kapatid. Kilala mo niyo si Zacchaeus? Si Zacchaeus, siya po isang tax collector. Siya po ay corrupt, mga minamahal. Siya nagnanakaw ng mga buwis kapatid, ng mga tao, pero siya tawagin po ng Panginoon, mga minamahal. Talagang nagkaroon po ng tinatawag na transformation sa kanyang buhay. Nagsisisi siya, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa, at nagkaroon po siya ng aksyon. Ang kanyang aksyon kapatid, ibinalik niya lahat ng kanyang ninakaw at siya sumunod sa ating Panginoon. Amen? Basahin po natin kapatid sa Luke chapter 19, verses 1 to 10. Pinisalaman po natin ang pagbasa. At po siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Ang ating Panginoon kapatid, siya'y pumasok sa Jericho, at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya'y isang punong mananingil ng buwis at mayaman. Mayaman po siya, siya ang chief kapatid o hepe ng mga mananingil ng buwis. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. So, nagkaroon siya ng desire na makita niya ang ating Panginoon Jesus. Siguro, namabalitaan lang po niya. Amen po ba? Nasabi po niya, nagsikap siya makita kung sino si Jesus. Ibig sabihin, hindi niya kakilala. Nagsikap siya na makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y panda. So, ibig sabihin kapatid, maraming mga tao ang nandoon na nakapagimos sa Panginoon, pero hindi niya hindi niya magawang makita ang ating Panginoon kasi maraming mga tao, pandak po siya. Kahit na kinakailangan pa siyang tumuntong siguro sa isang upuan o sa isang mataas na entablado para makita ang ating Panginoon kasi pandak nga po siya. O yung patuloy yung basa. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan doon sa daang yaon. Ano kanyang ginawa kapatid? Dahil sa kanyang kagustuhan na makita niya, masilayan niya ang mukha ng Panginoon, dahil sa mayroong siyang kapansanan, siya'y panda, hindi niya magawa. Ang ginawa niya, kung saan tumutungo ang ating Panginoong Jesus, mag-imagine na lang ako, mind blow yan, kung saan pumupunta ang Panginoon, nagipag-unahan po siya. Pumunta na po siya doon. Ang ginawa niya, umakyat po siya sa puno ng sikomoro upang hintayin po na dadaan doon ang ating Panginoon. Ito po, maganda kapatid. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Ano na ba ako siguro ito kapatid? First time na sila nakita. Amen ba? Kasi sa kayo nga, hindi niya nakita, hindi niya kilala ang ating Panginoon. Gusto niya makilala. Pero tingnan mo, ang ating Panginoon, nung pagtingala niya, at umano, kilala niya yung taong na nandun sa taas ng puno. Ang sabi niya, Zacchaeus! Ito po kapatid ang nagpapatunay na siya'y pinili at anak ng Diyos. Amen. Kilala siya ng ating Panginoon. Amen. Ito ang mahalaga kapatid, na kilala tayo ng ating Panginoon. Kahit lang dito sa bansang Pilipinas, sino ba ang hindi nakakilala kay Bongbong Marcos? Hindi ba kilala natin siya? Ang tanong kapatid, kilala ba tayo ni Bongbong Marcos? Hindi. Amen po ba? Ganun din kapatid. Mas mahalaga kapatid, hallelujah, na kilala natin ang Panginoon. Alam natin, kilala natin ang ating Panginoong Jesus. Narinig natin na sinasabi natin, Panginoon, ang
tanong, kapatid, kilala ba tayo ng ating Panginoon? Ang sabi po, kapatid, hallelujah, ng Matthew chapter 7, verse 21, unang brother yun, para hindi tayo alas dito. Ang sabi ng Matthew chapter 7, verse 21 up to 23, depart from me, ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi ko kayo kakilala, sabi ng ating Panginoon. Lumayo kayo sa akin. Pero yun, kapatid, ang mga tao yun, sila yung mga Kristiyano. Kapatid, lagi kilala nila ang Panginoon. Asan niya, Panginoon? Hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Ipinako namin ang aming mga kamay sa mga may sakit at sila'y gumaling sa iyong pangalan. Pero nakakalungkot, kapatid, sabi ng Panginoon, depart from me. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Pero this time, kapatid, tingnan po ninyo, ang pagpili ng Panginoon, kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung tayo, kapatid, ay naniniwala na tayo po yung mga tupa ng ating Panginoon na mahal, rest assured, kilala tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? At kilala ng Diyos kung sino po tayo. Ang nakakalungkot lang ang minamahal, hindi niya kilala itong mga sa Matthew chapter 7, verse 21 up to 23. Patuloy basa ang minamahal. Ang sabi po niya, bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya nagmadali bumaba at natuwa siyang tinanggap. Nang kanino makita ito ay nagbulong-bulong na silang lahat. Ito nagbulong-bulong ito. Ito yung mga pariseo. Ito yung minamahal na umaharap lamang ng kamalian na gagawin po ng ating Panginoon. Nagbulong-bulong na sila. Sabi po niya, siya pumasok upang maging panawin ng isang tao makasalanan, ang sabi po nila. Pero kung sabi po kapatid, si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha kung sa pamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. So, kapatid, naniniwala ako na si Zaccheo, siya ay isang tupa ng ating Panginoon na kanyang hinahanap. Ang sabi po niya, mamilama sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Tayo po yan, kapatid. Ganun din po tayo, kagaya ni Zaccheo. Tayo po ay hinanap ng Panginoon, iniligtas ng Panginoon, at ngayon tayo po'y nasumpungan ng Diyos dahil tayo po ay dating nawala at nawawala. Tayo po'y mga tupa na nawala, pero ngayon nakita at nasumpungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano nakita po natin, kapatid, sa istorya ni Zaccheo? Si Zaccheo na minamahal, siya'y nagsisi. Ang sabi niya, Panginoon, siya'y tumindig, kapatid, sa 9. Ang sabi, siya'y tumindig, mga minamahal, sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sa pagkita ng pandaraya. Una ka lang sabi ko niya, nakiluha ko sa kaninumang tao, babayaran ko. Ibig sabihin, ano nakita po ninyo? Ano ang na-observe din siya talaga ito, mga minamahal? Siya'y nagsisi at nagkaroon siya ng aksyon. Amen? Siya ay nanumbalik, mga minamahal. Nagsisi at gumawa ng mabuti sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, ang pagsunod ay ang pagpapatuloy ng pagbabago. Ang pagsunod, kapatid, ay ang pagpapatuloy ng pagbabago. Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, mga minamahal, makikita, kapatid, na ikaw ay nagpapatuloy
sa iyong pagbabago. Maraming nagsimula pero hindi nagpatuloy. Nagsimula. Marami na tayong kapatid at kapatid. Nagsimula sila, nagsisi sila, pero naman hindi sila nagpatuloy. Si Peter, kapatid, si Peter, siya po ay bumagsak. Parang hindi nyo narinig ito. Si Peter, siya'y bumagsak. Nag-deny po siya ng 3 beses sa mga tao na sinasabi hindi niya kilala ang ating Panginoon. Pero pagkatapos po nun, tumilaw ang manok, anong ginawa ni Peter? Siya po ay nagsisi at nagpatuloy. Amen? Hindi kagaya po ni Judas. Si Judas ng minamahal, nung siya'y gumawa ng pag-traidor sa ating Panginoon, siya rin po ay nagsisi. Ang problema, hindi siya nagpatuloy. Ang ginawa niya, pagkatapos siya nagsisi, tumakbo siya at nagbigti po siya. Nagpakamatay po siya. Mga minamahal, ito naman ay nakasulat. At alam ng ating Panginoon po sa Holy Supper, mga minamahal, sa ating Panginoon na isa sa inyo rito, ako ay ganyang ipagkakalulo. Mga minamahal. So yun po ay talagang nakaano po na hindi po sa malimutas. Dahil yun po ay tinawag na son of perdition. Itong si Judas, mga minamahal. Hindi siya. Pagawa si tinawag ginong maging apostol, pero alam ng ating Panginoon na hindi siya maligtas dahil alam ng ating Panginoon. Pero ang lahat ng ito, kapatid, ay dapat mangyari. Dahil kung hindi nangyari yun, of course, hindi masusunod ang propesya. Amen po ba? Pero kung minamahal, magtatanong ka, bakit napakalumit ng ating Panginoon? Hindi po. Hindi malapit ang Panginoon. Kasi sabi ko nga, yun ang sovereign will ng ating Panginoon. Amen? Ang lahat po, kapatid. Isang gagawin kang vessel of wrath. Yung iba ay vessel of mercy. Ano po yun, kapatid? Yung ibang mga tao, sabi ko, ginawang vessel of wrath. Sila ay sisidlang pabuntang kapahamakan at ito sisidlan para kahabagan ng Panginoon. Amen? So, magtatanong ba tayo sa Panginoon? Pwede ba tayo magreklamo sa Diyos? Lord, napakalupit. Bakit hindi? Unfair yata. Yun ang dati ang pinagdidibatihan namin dati yun. Parang unfair. Di ba unfair? Di ba? Bakit tanggalin ka ng Panginoon? Bakit gagawin ka? Yung sinasabi na ni Pablo na vessel of mercy and vessel of wrath. Dalawang vessel po yan. Dalawang kasangkapan po yan. Mga minamahal, dalawang sisidlan niyo po yan. Yung sisidlan sinasabi, yung vessel, tayo po yan, mga minamahal. Hindi ba? Magtatanong tayo. Pero ang sabi po ni Pablo, pwede bang magreklamo? Ang isang yung clay sa potter, ang sabi niya. Yung magpapalayo, yan ang gumagawa ng paso. Yung bang clay na yun na ginagawang paso, pwede ba siya magreklamo sa gumagawa? Hindi po, amen? Kasi siya ang muhubog. Yung paso, kapatid, pwede yung hubugin na straight lang, pwede yung hubugin na parang sexy, hindi po ba? May nakita na po kayo yung paso yan. Yung paso niya ay parang diretso lang. Pero may mga paso, kapatid, na nakaganon, parang sexy. Amen po ba? At ang sabi po ni Pablo, pwede mo magreklamo ang clay o yung putik na yan na ginagawang isang paso? Hindi, ang sabi po niya. Amen? We are the clay and our Lord Jesus Christ is the potter. Siya humuhubog po sa atin. Amen po ba? Pwede kang hubugin ng Panginoon na isang vessel of mercy and a vessel of wrath. Pwede gawin ng Panginoon na maging masama ka at pwede gawin ng Diyos na maging mabuti ka kasi nasa kamay ng ating Panginoon
po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero minamahal, itong si Peter, kapatid, siya'y nagkasala, siya'y nahulog sa kanyang mga pangako. Kagaya po natin. Kasi si Peter, tao din po siya. Amen. Maging si Maria, na naging nanay ng ating Panginoon Jesus, nung siya'y ipinanganak, lumang kay Maria. Kapatid natin siya, hindi siya dapat sambahin. Amen po ba? Tao rin po si Maria, na ginamit lang po siya ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Maria, my soul magnify the Lord. Ang aking kaluluwa ay sumasamba sa ating Panginoon. Ang sabi po niya. Ibig sabihin nung minamahal, hallelujah. Itong si Peter, nahulog siya doon sa kanyang pangako. Pero, ang ginawa niya, pagkatapos niyang nahulog, kapatid, dahil dininay niya ang Panginoon 3 times. After that, tumilaw na ang manok. Ang sabi po, kapatid, nagsisi po siya. Tumangis po siya, pero hindi po yun ang ending. Ang ginawa po niya, mga mahal, ay nagpatuloy siya na naglingkod sa ating Panginoon at sa pa ay ginawang pastor, the first pastor of the church, of Jesus Christ Church. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nagsisi at nagpatuloy siya. At ang walang pagsunod ay babalik sa dati. Kung wala kang pagsunod, nagsisisi ka, pero wala kang pagsunod, babalik ka sa dati. Kasi importante ang pagsunod. Amen? Nakukuha ka ba din? Nagsisisi tayo. Every time na may service, nagsisisi po tayo. Pero, mga minamahal, walang pagsunod. Kasi kapag sumusunod ka ng minamahal, totally, gusto ng ating Panginoon, kagaya na sinabi ni Pablo, nagpagkaroon ka ng renewing of your mind. Sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Amen? Iba na, kapatid. Matatransform na at marirenew na yung kayong kaisipan. Kung dahil, kapatid, mga minamahal, ginagawa po natin yung makasablimutan bagay, dapat mag-renew. Ang sabi nga po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, without peace and holiness. No man can see the Lord. Yun po sabi po ng Biblia. Without peace and holiness, no man can see the Lord. Without peace. Ano ba ang peace? Yung kapayapaan ba na? Hindi po. Without peace. Sinabing peace, kapatid. Hindi ba? Ang sabi po ng Romans chapter 5, paglamaan, yung sinabi po ng Biblia, chapter 5, brother yun, sabi, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit may peace? Dati, kapatid, kalaban natin ang Panginoon. Amen? Kalaban natin dati. Pero ngayon may peace na tayo. Di ba peace? Kapag sinabi peace, kasundo mo na, kasangga mo na. Peace na tayo. Di ba? Kalaban mo dati. Peace na tayo. Ang sabi ko, we have peace with God. Kasi kung naman, ipinagkasundo tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa ating Ama na nasa langit. Amen? Kasi tinubos na tayo, ang ating mga kasalanan ay tinubos na ng ating Panginoon. Kaya kung sabi po ito naman, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Kaya kung sabi, without peace and holiness, no man can see the Lord. Amen? Nakukuha na ba din? Yung holiness, kapatid, yung pagbabago ng buhay. Hindi naman, kapatid, sinasabi po natin na tayo po ay nasa ilalim ng love and grace ay hindi na tayo magbago. No! Kapag ikaw nga ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, dapat may pagbabago sa buhay po natin.
5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, nagsilipas na, and behold, all things are become new. Amen? So ito, sino ito kausap ito ni Pablo? Ito yung mga Kristiyanong tumanggap ng biyaya at aral ng biyaya ng Panginoon. Kagaya po natin sila. Amen po ba? Pero sabi po kapatid, hindi sinabi ni Pablo na pagkatapos na kayo nagipag-isa kay Kristo, pwede na kayo gumawa ng kasalanan. No. Hindi po yun. Ang sinabi po ni Pablo, minamahal, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Siya bagong ginalaman, kapatid. A born-again Christian. Amen? Kaya ang born-again mga minamahal, ito po hindi po religion. Ito po mga minamahal ay isang ano po ng Panginoon, gawain ng Diyos na tayo po kanyang i-born again. Amen. Hindi na po tayo nag-born again sa sarili po natin. Ikaw bang nag-born again sa sarili mo? Hindi po. Ang ating Panginoon, kaya po sa inyo na, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sana sabi po ng ilan, yan, kailangan mag-born again tayo. Kailangan sumali tayo sa born again. Hindi po ganoon. Ang Diyos ang siyang mag-born again sa iyo babaguhin ka ng ating Panginoon. Pero kapatid, of course, kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, ng minamahal, anong sabi po ni Pablo? Kinakailangan makipagpaka tayo sa ating laman. Sa ating laman. Kasi ang Espiritu ay ang kalaban, ay ang laman. Hindi ba? Nakukuha kapatid? Hindi naman period kapatid na kapag tayo tinawag na ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, period na po, wala na tayong gagawin. No, kailangan mag-struggle tayo. Lalaban tayo kapatid sa mundong ito. Amen, may gagawin po tayo. Pero hindi mo magagawa yun kung wala ang Espiritu ni Kristo. Amen? Kailangan natin ang pagdubay ng Panginoon. Hindi naman natin magagawa ito. Hindi naman natin kaya pagbuhay lang ating mga sarili. Pagkus mga minamahal, nandyan po tayo. Mayroon po tayong helper. Sino ang ating helper? Ang Santong Espiritu na nasa puso po natin. Malapakan po natin ang ating Panginoon. Is our advocate. Palagi natin narinig kay Elio kung minamahal. Praise the Lord. Nakukuha mo minamahal. Everybody say, praise the Lord. So yun ang gusto ng Panginoon. Kagaya po ni Peter, nag-down si Peter. Nag-down po siya. Pero hindi po siya tumigil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Pagkus tumigil siya sa paglilingkod at ginamit siya ng Panginoon. Hallelujah. Ayon sa gusto ng ating Panginoon. Amen? So, ang mga Kristiyano ay kailangan humakbang, kapatid, humakbang sa isang landasin ng ating Panginoon. At kinakailangan na tayo po ay mag-examine ng ating po mga sarili. I-examine po natin ang ating mga sarili. Lord, tayo pa ba ako pa ba ay lumalakad ayon sa iyong kalooban? Minsan kapatid, tanungin mo, examine yourself. Masabi ng ating pag-alanganan ng Biblia, examine yourself. Amen? Kagaya po ng kalapati. Basta mo lang, habang naglalakad siya yung dove, naglalakad siya sa lupa. Ayan, umakakot siya. Pagkatapos, titigil. Di ba? Ano gagawin niya? Yung kalapati. Palinganin na siya. Ayan. Pagkatapos, lalakad na naman. Tapos, palingalingan na siya. Yun ang dapat gawin po ng mga Kristiyano. Always examine ourselves. Amen? Tayo po kung namahalin siya, titigil po tayo. Titigil tayo sa ating paglalakad o sa ating mga ginagawa. Titigil tayo at i-examine natin ang ating mga sarili. Tayo pa ba ay lumalakad sa kalooban ng
ating Panginoon. Yun, tanongin mo ang ating sarili, kapatid. Amen po ba? Palakpakan po natin mga kapatid. Gusto ng Panginoon, obedience after repentance. Amen po ba? Pagsunod pagkatapos ng pagsisisi. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po mga minamahal, ang walang pagsunod ay babalik sa dati. Ito ang delikado, mga minamahal. Ito po ay delikado. Sapagkat mga minamahal, ang nagsisisi ka, pero walang pagbabago, ito ay delikado. Alam sabi po ng John chapter 8 verse 11, mga minamahal, uling talata, mga minamahal, ang sabi po dito, praise the Lord, she said, no one Lord. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahantunan. Humayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po kapatid, si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, mga minamahal, siya po ay naaktuhan. Nakita po siya na siya po ay nangangalunya. Dahil siya po ay patupok ng minamahal. Sa Mosaic Law, sa batas ni Moses, kapag na meron pong gano'n na naaktuhan, ang gagawin ay pagbabato yung kapatid. Nahabulin niya at papatayin. Maminamahal. Ngayon, ang sabi po ng ating Panginoon, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang kukuha ng bato at batuhin niyo siya. Anong nangyari? Umalis lahat. Kasi yun ang batas ng Moses. Dapat batuin siya ng bata, ng literal na bato, hanggang sa mamatay po siya. Ngayon, ang minamahal, dito po, kapatid, ang sabi po niya, at sinabi niya, walang sino man Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi kita hinahantunan. Umayo ka na, mula ngayon, huwag ka na magkasama. So yun, ang minamahal. Amen? Yun ang kabilib-biliban ng Panginoon. Umayo po tayo at huwag na po tayo magkasala. Pagkatapos tayo magsisi, tayo kinakailangan sumunod. Sumunod sa mga alituntunin ng Panginoon. Amen? Tayo natin tumayo kapatid. At tayo pwede umawit po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ating po gawin kapatid ang living sacrifice. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Tignan po natin kung nasa listahan po natin yung living sacrifice. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord.